Philippians chapter 3, verse 12, not that I have already obtained all this or have already arrived at my goal, but I press on to take hold of that for which Christ Jesus took hold of me. Maligayang araw sa atin lahat. Ako si Elton John Lumlumbang. Ito ang aking daily devotion. Pagpasensya niyo na rin po yung background ko kung sakali man madulim or magulo. Dahil medyo puno po yung bahay sa ngayon. At yung tatalakayan natin paksa ay saan patungo ang mga footprints mo at ano ang perfectionism. Agad po tayong dumako po sa ano yung konsepto ng perfectionism. Ito po ang belief that a Christian can attain a state of sinless perfection. Sinasabi po dito, yung sinless perfection po ay sabihin natin na noon nagkasala ka o pinanganak ka magkasalanan. Ngunit may na-attain kang state kung saan kaya mong hindi magkasala sa araw-araw. No? In thoughts, in actions, in deeds, in many things. So, freedom from all conscious sin. So, while still in this life. Though it often arises from a sincere desire for holiness, this view is not supported by Scripture. No? So, while believers are called to grow in sanctification, they still wrestle with sin until glorification. So, ang sinasabi talaga sa Scripture na ayon sa naiintindihan ko kay Pastor Ocampo, na in the Scripture, it is shown na multiple times na even in transformation, or madalas, ang tao, hindi talaga nila maaabot yung sinless perfection na wala si Jesucristo, na hindi pa siya dumadating sa buhay nila at yung second coming niya. No? So, when we're all changed into a body like His, no? So, sa ganun, tayo ngayon sa mundong ito, we still wrestle with sin until glorification. Yung sinasabi ko po doon, na for now, we are transforming, growing. This is a journey. So we still wrestle with sin, even though we become better. And sinless, pwede natin sabihin yan, imposibleng mangyari na perfectly tayong hindi magkakasala. Sabihin natin, kahit wala kang iniisip, wala kang ginagawa, sabihin na nakaupo ka lang sa bahay. Laziness is still a sin. No? At sa ganun, it is impossible in the sense na wala talaga, kung walang kinalaman doon si Jesucristo. At kung meron din man siyang kinalaman, sa mundong ito, hindi natin talaga kaya. In the flesh of what we are born in. So, kumbaga, innate, it is impossible. Dun pa lang. So, move on. We are justified and being sanctified, but not yet perfected. True hope lies not in achieving perfection now, but in clinging to Christ. So, sinasabi dito na, true hope lies in not in achieving perfection now. So, hindi natin dapat iniisip na, kailangan kong i-achieve yung perfection sa buhay na to. No? But kundi, inaasa natin sa Panginoon na alam natin di tayo perfecto na hindi natin magagawa yun. Kahit anumang pilit natin. At kumakapit tayo sa Panginoon, sa grasya niya, na tayo maliligtas dahil hindi natin kaya mabuhay na perfect. According to the law or according to our moral beliefs. At pati na rin sa standard ng Panginoon. So di talaga natin kaya. So we cling to Christ's grace upang maligtas tayo. No? Sunod, the Christian life is one of daily repentance, humble dependence, and steady growth, not moral arrival. So, constant growth na nangyayari dito. Kaya, agad tayong tumako sa isa sa ating mga teachings, o sabihin ko na lang kaya yung tatlo agad. Na una, sinful life is our starting period. Pangalawa, transformation is our journey. At panghuli, Christ-like perfection, is our destination. Yung sinasabi po dito, lahat po tayo nagsisimula sa makasalanan, no? So we are all born sinful. Lahat ng paglakbay natin, we are all sinners. Even in our transformation, we are all sinners. And even as we are born pa lang, sinners na tayo. So sinasabi dito na tayong lahat ay likas sa atin maging makasalanan. So, yung pagiging bata pa lang, natural lang sa atin maging selfish, natural maging magalitin, na sumabay sa ating mga emosyon. Ngunit, hindi dapat yun maging rason na husgahan natin ng mga kapwa-tao natin ganun pa lang or dun pa lang sila sa starting point o hindi pa nila sasimulan ang kanilang paglakbay na spiritual journey nila. At sa ganun, sa bagay ng sinabi ko kanina, hindi natin dapat hinusgahan o dapat natin sabihin natin condemned, no? Hindi natin dapat sila kinokondemn. Ngunit iniintindi dapat natin. Kasi in our transformation or in our journey na natural in a journey, may nangunguna, may nahuhuli, at may hindi gumagalaw, pwede rin sabihin natin.
doon natin nakikita na di dapat natin hinusga ng iba at pinapataas ang ating sarili. Dapat di natin pinapalaganap, dapat hindi natin pinapairal ang spiritual pride natin. Kahit tayo'y sabihin natin further ahead, sabihin na mas mataas yung pasensya mo kaysa sa kakilala mong Kristiyano, that is no reason to judge them. Everyone was at that point in their life, in their Christian journey, kung saan magalitin sila. They are unforgiving, many things. Madaming masamang ugali na mapapansin natin sa mga kapwa natin Kristiyano dahil lahat tayo nasa iba't ibang punto ng ating paglalakbay sa buhay natin nakasama si Kristo, no? At lahat ito ay dapat patungo sa Christ-like perfection, no? So, what do you mean by Christ-like perfection? In our flesh, in this mortal life? Hindi. Hindi yun yung sinasabi dito. Ngunit sinasabi na kumakapit tayo sa Christ-like perfection na pinakita ng Panginoon upang magayain natin, gawin natin batayan, at yun lamang, maging batayan, sundan natin ang kanyang pinakitang modelo. Not because we're trying to be perfect in this life, but we're trying to follow the footsteps of God, which moves us to our first teaching na pinapakita na kailangan na meron tayong iniiwang footsteps, leave footprints, no? So, sinasabi dito, kailangan makita ng mga tao sa paligid mo na how good is God in your life. Huwag naman yung gawin mo yung buhay mo, no, isang travesty or kwento kung saan nabigo ka sa Panginoon, no? So makikita natin na we leave footprints para madaming sumunod, mga kakilala mo, pamilya mo, kaya makikita mo yung mga taong lola't lola spiritual at mabuting mga tao, Kristiyano, yung mga anak nila at yung mga apo nila sumusunod din. Higher chance that they see this example in their life na paano maging, ano yung tama, ano yung values na dapat sundan, ano yung dapat paniwalaan nila sa buhay. At sunod naman, which is, kagaya na sinabi ko noon, huwag natin husgahan ng isa't isa. True, we may judge in the sense na critical, no? Critical judgment in the sense to help others, but not judging for the sake of condemnation. Magkaiba ang pagpuna at pagbigay pansin sa mga gawain nila. At mas mabuting binibigay natin yung critical na obserbasyon natin sa kanila upang mabago nila ang kanilang sarili patungo sa ehemplo na pinakita ni Hesus Kristo. So, inuulit ko, ako si Elvin Janel Lumbang at salamat po sa pakikinig at ito ang aking daily devotion sa araw na ito. Ayun lamang, mabuhay.